Hello po, magandang hapon. Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, back to work na po tayo. So, bali kagahapon po, nag-start na kami ulit magtrabaho. 26. Tapos today po is December 27. Pumunta yung may-ari. Shoutout nga po pala kay ma'am, tsaka kay Sir Ryan. Ayan, thank you po sa pamasko sa team. So, as you can see, yung ating ceiling dito sa front extension is may mga metal parings na po. So, bali, susukatan na rin po namin yan para sa metal spandrel. Kung mapapansin nyo po, si Kuya Toto is andito na po siya sa phase 6. Ayan. So, sabi ko naman po sa inyo is, ang team po ng Ray House Makeover is ikot-ikot lang po. So, hindi po pwede magsabay-sabay ang team na gumawa po sa isang unit lang. Kasi po magiging abala lang po yun. Imbes na mapabilis ang gawa, lalo pong tatagal. Ayan po. Kumbaga, slowly but surely ang peg natin. Ayan. At least yung trabahador natin is hindi talaga siya totally mapapagod. Kasi iba-iba po yung gumagawa. Ayan. So, bali, bago po tayo naglatag ng roofing natin dyan is naglagay na rin po kami ng heat insulation. Ayan. Insulation foam po yan. Then, naglagay na po tayo ng mga metal parings. So, ito po nasukatan na po ni Ray kung ilang metal spandrel po ang magagamit. Ayan. So, itong first unit na lang po muna yung aking ipapakita. Ayan. Meron na rin po tayo mga wirings. Tapos, ito pong ating ceiling dito is na gawa na rin po ni Kuya Toto, ang ating installer. Ayan. So, bali, meron din po siyang insulation foam na inipitan na lang po namin siya ng alambre. Ayan. Mas matibay pa po yan. Ipit na ipit po talaga siya dyan. Then, meron na rin po tayong mga metal parings, wall angle, C-channel na naka-install. So, bali po ito is nagbago po kami ng ceiling dahil wala nga pong tibay yung pinakakisame ni Lumina. So, maglalagay po kami ng Hardiplex chan. Tapos, ito naman po yung kitchen area ni ma'am. Iwa-wall tiles din po natin yan. So, pagdating po sa kitchen area, nagwa-wall tiles na lang po tayo. Lessen po tayo ng paglalagay ng pintura. Ayan, meron na rin po siyang wiring. So, according kay ma'am, dito sa ilalim, maglalagay din po kami ng tiles. Ayan po. So, mas madali na po ngayon ipaliwanag yung ating pinaka-interior, yung ating pinaka-design kasi nabubuo na siya. Ayan. So, halos hanggang bathroom, meron din po tayong insulation. Ayan. So, maglalagay din po tayo dyan ng kisame. PVC po ang gagamitin natin dyan. PVC panels. Ayan po. Tapos, ito nga po, napag-usapan na rin po namin ni Sir, ni Ma'am, kung paano po yung magiging setup namin dito. Maglalagay po kami ng niche dyan. Then, i-move namin ng konti para lumapad. Ayan po. So, halos finishing touches na lang po ang kulang dito. Tiles installation, painting works, ayan. So, dito naman po sa side na yan, sa part na yan, is maglalagay po tayo ng fluted panels. Magkakaroon po tayo ng hidden door dyan. Tapos, ito naman po yung room. Ayan, meron na rin po tayo nakalatag na mga metal parings para sa ating kisame. Ayan, maglalagay po tayo ng mini tambol dyan. Ayan po yung gusto ni ma'am. So, konti-konti na po nabubuo yung unit. Lalo na po pag nalagyan na po ito ng pintura, ng tiles, magkakaroon na po talaga ng muka yung ating renovation. Ayan. So, dito po, maglalagay pa tayo ng owning window dyan. Sliding window. Ayan. So, mayroon tayong open dito. Hindi natin sinagad yung roofing. Nakaka-excite po talaga yung interior ng row house. Promise. Kami na-excite. Medyo bumabagal lang kasi 3 units po ito. Hindi po biro ang renovation. Hindi po pwede nating basta-basta lang tayong gumawa dito. Kailangan gagawa kami sigurado
para hindi po kami magkakaroon ng back jobs. Sa bagay, hindi pa naman po kami nagkakaroon ng back job sa Ray House Makeover. Ayan po, thank you! Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa 3 row house na project namin sa Phase 6, Lumina Tansa. Ayan po. So, recap lang po tayo. Ito po yung first row house project namin dito sa Tansa, Lumina. 3 unit po agad. Ayan. Kami po yung napili ng may-ari na gumawa ng kanilang unit. Ayan po. So, update po tayo. As I remember, nasa 2 months na po kami dito. 3 unit po, sabay-sabay lahat gumagalaw. Tinapos po namin lahat ng asintada, palitada, pagwa-wirings. Ayan. Paggalatag po ng lababo, paglipat po ng bathroom. So, bali, nandito na po tayo sa finishing part, which is, ito na po yung ating paggalatag ng mga kisame. Ayan. Kisame na po kami, ceiling works, tiling works, tsaka painting works. Ayan po. So, nalagyan na po namin ng mga metal parings. So, dito po sa loob, hindi po talaga kami pwedeng maghalo ng semento sa labas kasi bawal. Sisitahin po talaga kami ng guard. Kaya, huling-huli po talagang magagawa yung pinakaloob. So, lahat po ng wirings na ikasa na namin. So, konti na lang po yung mga alikabok na haharapin natin dito. Ayan, dahil malapit na rin po tayong matapos. Pero, it doesn't mean na malapit na po tayong matapos, finishing touches na po tayo, is bibilisan po natin yung gawa. Hindi po. Pagdating po ng finishing, medyo babagal pa rin tayo dyan. Kasi hindi po pwedeng barabarahin lang yung gawa. Ayan. So, malaking bagay din po na tinutulungan din po kami ng may-ari pagdating po sa mga materials. Ayan. Shoutout nga po pala kay Sir tsaka kay Ma'am na eto nga po dahil meron silang time, sila rin po yung bumibili ng kanilang mga tiles and bricks materials or deco stone. Ayan po. So, since holidays naman, ayan, marami tayong time para mamili ng ating materials. Mas maganda nga rin po talaga si client ang mamili kasi mas makakapili sila nung anong mga design po ang gusto nila. So, sa amin naman pagdating sa mga tiles, pagdating po sa mga accessories, si client po talaga ang in charge dyan. Ayan. So, tinutulungan din po namin sila. Sabi nga ni ma'am, paano ko nga daw po na ma-manage yung ganong karaming projects? Samantalang ang binili lang nilang materials para sa unit nila is parang nahirapan na nga daw sila. So, ayan. Ewan ko lang din ma'am kung paano ko kinakaya, paano namin naaasikaso ang lahat, hindi lang 1, 2, 3 projects. Ayun. Siguro kailangan mo lang din talagang pag-aralang mabuti. Minsan nakakalito lang din, pero kailangan i-refresh mo lang ang utak mo. Ayan po. So, dito po sa unit ni ma'am, yung front extension, tinatapos na namin. Paglalagay po ng plant box para maiwasan na po namin yung mga asintada, palitada. Kung baga tatapusin na po namin. So, ang susunod na pong gagawin namin dyan is pag-i-install po ng mga deco stone. Ayan. Tapos, ito pong pinakaharap, lalagyan din po namin siya ng semento. Ayan, bubusan din po namin siya ng semento para hindi naman po maputik, magandang tingnan. Hindi po kasi naituloy ni Lumina yung paglalagay po ng sidewalk. Ayan. So, bali, eto na lang po yung tinatapos namin dito. Then, tiling works na kami. Ceiling works. Ayan. Nag-order na po kami ng mga PVC ceiling panels, spandrel ceiling, spandrel, metal spandrel. Ayun. So, kaso January pa daw ang deliver. Ayan. So, mas magiging maganda pong tingnan gawa ng, nilagyan na po natin siya ng flooring dyan. So, ito nga po palang unit ni ma'am.
papaupahan niya po to. Kaya doon po sa mga gustong umupa pag natapos po namin to, abang-abang kasi ang ganda po talaga ng finish nito. Sabi ko nga kay ma'am, buti ikaw ma'am, ginasusan mo talaga kahit papaupahan mo lang, kasi dito sa Lumina meron pong mga nakasalo or nakabili ng mga unit, tapos papaupahan lang, kaso hindi maayos yung pagpapagawa nila. So ako, siguro kung ako yung magiging renter, mas gusto ko, mas prepared ko po yung maganda yung ambience, maganda yung itsura ng aking titirahan. Ayan po. So yung gate wala pa, pero meron na po kaming design para sa gate. Ayan, magiging madali na lang po yan kasi halos nabuo na po namin ang back and front extension. Ito naman po is 3 unit. Kaya okay lang kasi tulad ng sinabi ko nga po, sa isang unit mga 2 months po ang kontrata namin. Pero dito po siguro is mga 3 to 4 months. Ayan. First row house namin to, kaya medyo nangangapa pa kami pagdating po sa pinaka-renovation neto. Pero ang kagandahan po dito, nag-provide po yung may-ari ng interior design. So meron po kaming sinusundan na design na guide, 'di ba? So doon na lang po papasok si ma'am sa mga ilang yung switch, ilan yung ilaw, ilan yung mga outlets, maglalagay ng ganito, maglalagay ng ganyan. So madali na lang po yun kasi once na nabubuo na po yung pinaka-extension, nakikita na natin kung saan po dapat ipwesto. Ayan. So, bali, ito po yung mga tinanggal namin na mga metal parings ni Lumina. Since magbabago po kami ng ceiling at magdadagdag din po kami ng metal parings, the rest po ng metal parings ni Lumina is goods pa. Pwede pa natin siyang magamit. So, makakalas na rin po tayo pagdating sa materials dito. Actually, maganda po yung ginagamit ni Lumina na metal parings. Matibay po talaga. Kaso, hindi lang po kasi nila dinamihan ng paglalagay, kaya po yung mga kisame po ng row house na lalaglag, at hindi rin po siguro maayos yung pagkakatornilyo o screw. Ayan, so ito po pwede pa namin itong magamit. So ganun lang, sa row house halos pag turn over sa inyo, halos pwede naman na po siyang tirahan, livable na siya. Kaso yun nga, kailangan po talagang ipabago yung ating ceiling. Kasi nga, layo-layo po kasi yung metal parings, kaya po nalalaglag. So, bali, ang resume po natin is January 3. Ayan, according kay Ray. So, abangan nyo po. Nakaka-excite na, pero syempre kailangan dahan-dahan kasi patapos na po ito hindi na pwede yung bara-bara lang yung galawan natin dito. So again, thank you din po kay ma'am tsaka kay sir sa pamasko niya sa amin. Sa pamerienda din po, thank you din po ma'am. Thank you ma'am and sir, ayan po.